So nagsalita yung leadership nung Ateneo na they will make a thorough investigation, na naka-leave muna si Coach Tab Baldwin tsaka yung team manager habang nagko-conduct ng investigasyon. Pero nasabi din nila doon na sila yung dahilan kung bakit tahimik itong si Coach Tab Baldwin. Ang sinabi nila ay mas makakabuti daw kung hindi na muna siya magsalita para wag na dumagdag doon sa issue at tutukan na muna yung welfare ng mga players. Ito yung una ko naisip. Pwede ba ilayo na muna natin si Coach Tab Baldwin doon sa mga players? Bakit siya yung tututok doon sa well-being ng mga players? Siya yung nagdala sa kanila doon sa may Aurora. Diba siya yung may gusto nitong taon-taon na bootcamp, na Hell Week, diba? Napanood nyo ba doon sa mga video, yung mga lumang players, sinasabi nila, ayaw nila yung baler. Ayaw nila doon kasi nga Hell Week eh. Sobrang parusa sa kanila. Diba? Tapos siya yung tututok doon sa welfare ng mga players. Diba? Baka matakot lang yung mga players. Diba? Sa akin, wag nyong subukang kontrolin masyado yung sitwasyon. Don't try to micromanage this situation. This is not something that you can PR your way out of, diba? Yun ang mensahe ko sa aking paaralan sa Ateneo, na do not try to micromanage this. Yung kayo yung mag-handle, ikaw tahimik ka muna, ikaw ganyan. Hindi mas nasisira yung reputasyon ng eskwelahan natin dahil sa mga ganyang aksyon. Diba, buti nga umaaksyon na yung gobyerno eh. Thank you sila PSC Chair Pato, diba? Kinall out niya si Tab Baldwin. O tapos iniimbestigahan na ng PNP, CIDG, DOLE, o maski yung mga senador natin. Maraming salamat kasi umaaksyon na sila. Pero sa school, tayo yung nagmumukhang kontrabida dito eh. When sa totoo lang, hindi naman natin kasalanan talaga. Diba? Hindi naman natin directly kasalanan yan. Lahat naman yan ay nasa head coach. Diba? Nasa coach, decision naman ng coach yan kung paano niya ite-training at i-manage yung kanyang team. Kaya kung pwede lang, diba, wag na nating i-micromanage. Wag nang papatahimikin sa ganito, bakit? Diba, kayo din ba yung nagsabi kay Coach Tab na wag kausapin yung nanay? Diba? Parang hindi naman yata tama yun na siya yung head coach, sa kanya pinagkatiwala yung anak, tapos hindi man lang niya kakausapin yung nanay nitong si Rene, yung mga players, yung pinadala. May nakita pa ako doon si Kiefer, parang ewan ko kung parang nilalayo siya o kinakausap nung nanay. Yung nanay kailangan ng answers eh, diba? O iniisip nyo baka pag na-demanda kayo, baka pag na yun ba iisipin natin sa ngayon? Diba? Para sa akin, sa akin, stop defending Tab Baldwin. Diba? Wag nang dedepensahan nyo pa, itatago nyo pa. Ilaglag nyo na, hayaan nyo na. Siya naman may gusto niyan eh. Ang issue lang naman talaga dito, para sa akin ang issue lang naman talaga dito ay yung delikadong bootcamp na yan sa Baler. Diba? Kung titingnan mo, parang maganda, camaraderie, team building, nagsasabi naging close kami dahil dyan, nakatulong yan sa championship, fine, diba? Kaso may namatay eh, diba? Kumaga, if you play around with fire, sooner or later may masusunog ka. At yun na nga yung nangyari. Ang malas dito, namatay. Kung nabuhay sana yung bata, baka pwede pa natin pag-usapan eh, diba? Kaso nangyari na nga before, may muntik ng malunod, tapos inulit nyo pa ulit, tinuloy nyo pa rin. O tapos ngayon lumalabas yung mga safety violations na ginawa ng team doon sa Aurora. Stop defending Tab Baldwin. Yun ang ano ko sa school. Hindi natin, makinig kayo sa amin, kayo kumampi. Kumampi kayo sa mga players, sa mga alumni, sa mga estudyante, sa pamilya ng mga Atenista. Diba, sa amin kayo kumampi, huwag kay Tab Baldwin. O, alam ko, malapit sa puso natin yung BBAB, yung buong era na yan. Isang dekada. Diba? Ang lakas ng team natin, nag-championship tayo ilang beses. So, hindi natin makakalimutan yan. Talagang
napakasaya yan balik-balikan. Kaso tapos na eh. Okay? Tapos na. Kasi there is no way in hell, okay, napapahayag yung mga estudyante, mga alumni, mga faculty, mga pamilya ng mga Atenista na si Tab Baldwin pa yung uupo doon sa bench natin pagkatapos nito. But there's no way in hell, okay? Napapahayag pa. So might as well, hayaan nyo na. Kaya ilayo nyo na sila sa mga bata. Let's try to recover from this. Let's start over. Kasi mas importante na to kaysa sa basketball eh. Buhay na ng mga estudyante natin to. Kaya please lang, kami yung kampihan nyo, wag si Tab Baldwin, okay? And ako personally ito sa akin lang to naintindihan ko naman eh, yung bootcamp, yung gusto niyang mangyari doon. Kaso may namatay eh. There's no excuse for that eh. Responsibilidad niya na alagaan yung mga estudyante, 2 namatay. Yeah? And hindi ko makakalimutan yung era niya, yung Bebop era, yung buong run niya sa Ateneo. Kaso tapos na yun. Ulitin ko, tapos na yun. We are moving on to a new era of Ateneo basketball. That's the reality. Huwag niyong isipin that there is any way na si Tab Baldwin yung magiging coach pa sa mga susunod na seasons natin, o kahit yung sa mga susunod na tournaments natin. There is just no way na mangyayari yun. So might as well cut clean na, diba? Huwag nyo nang idama yung buong eskwelahan doon sa kahihiyan na nangyayari dahil sa issue na to. Na sila lang naman talaga doon ang may kasalanan eh. Dahil choices naman nila yun eh. So anyway, yun lang naman ang masasabi ko dun sa sa reaction ng Ateneo. This is tragic, but we will get through this as a community, as a family, and we will forever cherish and treasure yung memory nung 2 players na nawala sa atin. Okay? Dala-dala na yan ng Ateneo basketball from here hanggang sa up to forever. Kaya sana magsama-sama tayo. Kami yung kampihan nyo. Huwag itong sila Tab Baldwin.